Sabi nila, ang tahanan ang unang kanlungan. Pero paano kung ang kanlungan ay naging piitan ng katahimikan? May mga batang hindi kailanman narinig ang sariling pangalan na tinatawag ng may pagmamahal. Hindi pisikal na sugat ang kanilang dala, kundi ang hapdi ng hindi pagkilala. Ang bata ay parang baso ng tubig. Kapag hindi mo binigyan ng atensyon, unti-unting nadudumihan, unti-unting nakakalimutan. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang buhay sa likod ng pintong lagi nakasara. Sa bawat sulok ng ating lipunan, may mga aninong hindi natin napapansin. Ang child neglect o pagpapabaya ay ang tahimik na anyo ng pag-aabuso. Kadalasan, ang katahimikang ito ay naguugat sa hirap ng buhay. Sa paghahanap ng pantawid gutom, maraming magulang ang hindi namamalayang unti-unti na palang nagugutom ang emosyon ng kanilang anak. Ang pagkain, pwedeng mabili, pero ang oras na nawala, kailanman ay hindi na maibabalik. May mga batas tayo nangangalaga sa kanila, tulad ng RA 7610. Ngunit sa dami ng mga bata nangangailangan, tila nagiging kulang ang mga mata ng gobyerno para masilip ang bawat tahanang pinagaganap na pagpapabaya. Ang mga puwang o pagkukulang na ito sa ating lipunan ay hindi lang basta impormasyon. May mga taong tila doon na naninirahan sa gitna ng mga pagkukulang na ito. Isa na rito si Ali. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang katahimikan. Ano ang pinakaunang alaala mo nung bata ka na naramdaman mo mag-isa ka lang? Naalala ko nung mga 5 taon lang ako. May sakit ako noon at sobrang taas ng lagnat ko. Nakahiga lang ako sa kama maghapon. Naririnig ko yung mga boss ng matatanda sa labas. Nagtatawanan sila at nagiinuman. Pero walang pumasok sa kwarto para tingnan ako o bigyan mo lang ng tubig. Doon ko na-realize na kahit sumigaw ako o umiyak, parang walang nakakarinig. Natulog na lang ako kahit sobrang bigat ng pakiramdam ko nung araw na yun. Naranasan mo na bang pumasok sa school na gutom o walang maayos na gamit? Ano ang nararamdaman mo habang nakikita mo yung ibang bata na hinahatid sundo? Oo, madalas. Minsan, pumapasok ako na tubig lang ang laman ng tiyan ko. Nakakaingit tignan yung ibang kaklase ko na may maayos na notebook, tas ang bango-bango pa ng uniform nila. Pero ang pinakamahirap, yung makita silang hinahalikan ng nanay nila o sinusundo ng tatay nila pagtapos ng klase. Habang sila nagmamadaling lumabas para yumakap sa magulang nila. Ako naglalakad lang pauwi ng dahan-dahan kasi alam ko namang wala ring naghihintay sa akin sa bahay. Kailan mo huli naramdaman na may nagtanong sa'yo na kamusta ang araw mo o anong nararamdaman mo?
Ito totoo lang, parang wala. Sa bahay namin, ang usapan lang ay kung may pagkain ba o kung anong kailangan gawin. Walang nagtatanong kung masaya ba ako o kung may problema ako sa school. Nasanay na lang ako na itago lahat sa loob ko. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng paglaki mo nung ikaw lang ang umaako sa lahat ng responsibilidad? Ang pinakamahirap ay yung wala kang matatawag na pahinga. Kahit bata ka pa, kailangan mo na mag-isip kung paano ka mabubuhay sa susunod na araw. Hindi mo maranasan maging bata talaga kasi kailangan mong bantayan ang sarili mo. Nakakapagod yung lagi kang naka-alerto. Parang naging matanda ko agad kahit maliit pa lang ako. Ngayong matanda ka na, paano naaapektuhan ng iyong nakaraan ang pagtingin mo sa iyong sarili? Hirap pa akong magtiwala sa ibang tao. Lagi ko may iniisip na balang araw, iiwan din nila ako o kaya naman hindi nila ako papakinggan. Mababa rin kasi ang tingin ko sa sarili ko. Minsan, feeling ko pabigat lang ako. O kaya hindi ko deserving na mahalin ng totoo. Ang sugat ng pagpapabaya ay hindi natatapos sa paglaki. Dala-dala ito ni Ali hanggang sa kanyang pagtanda. Isang aninong hindi humihiwalay. Ang buhay ni Ali ay isang bukas na libro ng mga pagkukulang sa ating lipunan. Sa ilalim ng mga batas at programa, tila may mga batang tuluyan ng nalalaglag sa mga lamat ng sistema. Dahil ang tunay na proteksyon, hindi lang nasusukat sa busog na sikmura, kundi sa paghilong ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Kung makakausap mo ang batang Ali, ano ang sasabihin mo sa kanya? Sasabihin ko sa kanya na sorry kasi hinayaan kitang mapagod ng mag-isa. Sasabihin ko rin na hindi niya kasalanan kung bakit hindi siya napansin noon. Gusto ko siyang yakapin at sabihin na hindi niya kailangan maging perpekto o maging malakas palagi para lang mahalin siya. Sasabihin ko sa kanya na simula ngayon, hindi na siya mag-isa dahil nandito na ako para alagaan siya. Sa bawat bata nakakalimutan, nawawalan tayo ng isang kinabukasan. Huwag nating hayaang maging anino na lamang sila sa sarili nating bayan. Streetlights flicker one last time. We've run out of rhythm, run out of rhyme. Shoes in hand, walking on the wet concrete. The silence of the
the morning.